Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines, Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Binpay po, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines, Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi po. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Ben Paipon po, inviting you na to join us dito po sa ating Your Honor, please. Dito po sa Broad Streamcast Communicators. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabahan po ninyo kami alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. For our Your Honor, please. Ito po isang programa sa Facebook Live. Oh. Sana po i-like, i-share at i-follow po ninyo ang ating page para mapanood din po ng iba po nating mga kababayan ang ating mga programa dito po sa Broad Streamcast Communicators. Good evening everybody. Magandang gabi po.
At sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Balita po natin tungkol sa COVID, talagang tumataas po ang bilang ng COVID. Nasa 700 na po tayo sa buong Pilipinas. Pero dito po sa Metro Manila, mga 370 plus. This is not big. Hindi po malaking numero po ito. Kanya hindi po, wag po tayo mababahala na magbabago ang kategorya po ng COVID-19 virus. Yung level po. Level 1 pa rin po natin. Low risk pa rin ho. Bagamat sinasabi po ng Octa Research, maaaring mag-moderate po in the next 2 weeks. But that is a long period of time pa. Oh. Pero ang napapansin ho natin dito, ho, mga kabayan, itong pagdami po ng virus from the different variants po ng COVID virus, hindi naman po nakakapag-dulot po ito ng matinding sakit sa ating po mga mamamayan. Kaya there is no need to increase the alert level. Hindi po tayo magla-lockdown and so on and so forth. Patuloy lamang po na pinaalalahanan po tayo ng ating mga eksperto sa kalusugan na mag-ingat. Oh. Huwag magpabaya. Oh. Sumunod po tayo sa mga health protocols at kung meron tayong pagkakataon na magpabakuna na po ayon sa kagustuhan po ng mga health experts. Oh. Booster at saka bakuna. Oh. Kung meron po pagkakataon na pwede naman po kayo pumunta na ho sa inyong mga health centers at mga vaccination centers, pumunta na ho kayo. Huwag na ho kayo maghintay pa po na itulak po kayo ng kamag-anak po ninyo o ayong mga pamilya mismo ninyo. Kayo na po magkusa. Lalong-lalo na po sa mga medyo may edad na ho, katulad po natin. Nagkakaedad na ho tayo. Huwag na ho tayo maging sakit ng ulo pa ng ating mga kamag-anak. Good evening po, Ma'am Chincha Buste. Good evening. Ganon din po kay Ma'am Mercy Ong. Magandang gabi po sa inyo. Jomay Memar, good evening. Jimmy Toplano, kumusta ka na pare ko? Are you still in the hospital? Sabi po ni Jimmy, good Friday evening. Paring Ben, watching and listening to your program right now. Nasa hospital pa siguro ito sa Chinese General Hospital. Lilian Gabriel, pa-share, pa-shout out po si Ma'am Mercy Ong pala ito. Wilfredo Agustino. Magandang gabi na po dyan po sa inyo sa Mindoro. Mr. Faustino, Mr. Wilfredo Agustino. Mula kay Madam Mercy Ong. Blessed Friday po, Tata Ben, Paipon, Miss Universe. Stay safe and healthy. Hello to Salaw and BSC family. More power po to your honor, please. Share done na po. Ayan. Si Ma'am Dali Vidal. Magandang gabi po, Ma'am Dali. I'm happy to see you again. Blessed evening po, Sir Ben, Madam Lynn, and to all viewers of your honor, please. Okay? Gandang gabi po. Si Ma'am Angelica, nandyan na rin po, watching na rin. Ganon din po si Ma'am Felisa Malibiran. Ma'am Felisa, good evening po, good evening po. Sabi po niya, your honor, please. Blessed Friday and happy feast day of the Sacred Heart of Jesus po to all. Sir Ben Paipon, your honor, please. And Ma'am Lynn, Miss Universe, more power po sa BSC and stay safe sa lahat. God be with us always. Yan. Sabi po ni Ma'am Angelica Paz. Today is also the feast day of San Juan. Nagsimula na pong pangalan nito. Nagkababasahan na dyan sa San Juan City. At enjoy na naman po yung ating mga kababayan dyan sa San Juan City. And this is also true to other cities na meron pong feast day po ng San Juan. Uso po yan, basahan. And nung bata-bata pa po tayo, nandyan po tayo sa San Juan, talagang nakikilahok po tayo sa basahan. Hindi ko nga lamang nabasa si parang Joey Ortiz. Sir Joey Ortiz, thank you very much. Magandang gabi po. Magandang gabi, Your Honor, please. Ben Paipon, sabi ni
Mr. Joey Ortiz. Siya po ang gumawa ng ating pangalan nito, yung ating theme song ng Your Honor Please. Joey, thank you very much. All right. June 24, 6 na araw na lamang po, Pasko na. Para sa mga Marcoses. Kasi sila na po ang mamumuno sa Republika ng Pilipinas starting June 30, 12 noon. Ayan, pagka panungpanaho ang Pangulong BBM, ayan na start na po yung kanyang 6 years of presidency. That will start on June 30 at 12:01. Yan. 12:01. Dire-diretso na po yun. 6 na taon maglilingkod bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Conrado Brotonel, magandang gabi po, sir. Good evening. At Mel Rodelio Militante, watching na rin po siya. Watching din po si Conrado Brotonel. Alright. First issue for tonight po, mga kababayan. Ito'y very crucial, very critical. Ang issue na pag-uusapan natin sa gabing ito. Oil and gas exploration with China is ended. Tapos na po. Ito po ang sinabi ni DFA Secretary Teddy Locsin. President Rodrigo Roa Duterte has ordered the termination of the Philippines' joint oil exploration discussions with China due to constitutional constraints. Hindi po nila kayang ipagbili ang soberenidad ng Pilipinas. For that alone, saluduhan po natin ang ating Pangulong Rodrigo Duterte at Secretary Teddy Locsin ng DFA. Ito po ang sinabi ni Secretary Locsin. Pakinggan po ninyo mabuti. Pagkatapos, simulan po natin ang ating talakayan. The President has spoken. Panimula po ni Teddy Locsin. I carried out his instructions to the letter. Oil and gas discussions are terminated completely. Yun, completely, totally. Dinagdag ko na lamang yung totally. Pero completely po ang ginamit na term ni Teddy Locsin. Nothing is suspending. Everything is over. Matindi po ito. Everything is over. 3 years on and we have not achieved our objective. Developing oil and gas resources are so critical for the Philippines, but not at the price of sovereignty. Not even a particle of it. Unquote. Yan po ang message, statement po ng Secretary of the Department of Foreign Affairs, Teodoro Teddy Locsin. So anong take ninyo dito mga kabayan? Natutuwa po ba kayo na ang Memorandum of Agreement that has been signed before, I think 2017 po yan mga kabayan, nagkasundo po ang China at Pilipinas to jointly explore gas and oil in the West Philippine Sea. But during all these discussions, nangingibabaw po ang kagustuhan po ng China na angkinin ang parting yan kung saan merong oil and gas. Despite the fact that yung oil and gas is within the exclusive economic zone
of the Republic of the Philippines. So anong nakikita ho natin dito for the past so many years na nagkakaroon po ng diskusyon? Oh? Alam, alam po ninyo, malikot din po ang aking pag-iisip ko dito eh. Pero pakinggan ho ninyo ako mga kababayan. Pakinggan po ninyo ang sasabihin ko po sa inyo. Alam po ninyo itong si Pangulong Duterte talaga strategist ito eh. Ngayon ko po talaga napagtanto na talagang merong pong pagkabaton ang ating Pangulong Duterte. He knows when to exit. He knows when to play. At he knows when to become brute or brutal. Yan si Pangulong Digong. At napatunayan po niyo, mga kababayan, sa pamamagitan po ng pakikipaglaro. I call this a play with the Chinese government. Bakit po nasabing play o laro ang ginawa po ni Pangulong Duterte sa mga inchik? Ang sabi po niya hindi natin pwedeng girahin yan. Hindi natin po pwedeng ipagpilitan na atin yan, yung West Philippine Sea, yung exclusive economic zone. Nung araw talagang nagagalit na ako sa kanya. Sasabihin hindi atin yun. Binigay na sa atin ng deheg. Di ba? Arbitral tribunal ruling. Atin na yun eh. May dahilan pala si Pangulong Duterte. Mamaya malalaman natin. Ha? So anong nangyari nakikipaglaro si Pangulong Duterte. He knew from the very beginning na hindi po aatras ang China. Ipagpipilitan po ng China ang gusto niya sapagkat makapangyarihan. Natsempohan niya maton din Pero ito, nag-iisip na maton. Yung atin, si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala siyang paraan para pasukuin po ang China di ba? So anong gagawin po niya? Makikipaglaro. Nakipaglaro So nagpunta pa po sa China po yan Nagpunta po sa China. Nakikipag-usap po doon. Probably getting money Tumatanggap po ng pera para sa Pilipinas po yan. Si Pangulo Duterte. Ituloy lamang yung kagustuhan po ng China na pakialaman po yung ating oil reserves and gas reserves dyan sa exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. Matindi po ang strategy ni Pangulong Duterte, mga kababayan. Nakuha po niyang ang China hindi naging yung pagmapusok sa kanilang kagustuhan, makuha po yan yung West Philippine Sea. Di ba? Nakipaglaro talaga ang Pangulong Duterte. He knew na hindi naman po gigirahin ng China ang Pilipinas. Kanya, the best strategy for the president was to play with the Chinese government, and which he did. And he succeeded. Hindi po tayo inano ng China, bagamat nandyan pa rin ang kanilang mga vessels. War vessels in China. Yung mga mangingisda natin, hindi pa rin po nilulubayan ng mga inchik. Nandyan po yung mga Coast Guard vessels po nila sa West Philippine Sea. Nandyan pa rin po sila. Pero hindi po kasing bagsik nung una na padala yata sila ng 200 war vessels in the South China Sea or the West Philippine Sea. Pero nakuha natin, pinaatras ang mga yan, di ba? Without using any armed force. Armed force, hindi po. Umatras din po sila. Ibig sabihin, napahinuhod po natin ang China. Bagamat, hindi pa po sila lubusang sumusuko. Di ba? Tama lang. Okay lamang po yun. Pero, ngayon po,
Napigil po ng Pangulong Duterte ang aggressiveness of China. And now that he is about to leave office, tapos na po yung kanyang pakikipaglaro sa mga inchik. And so he terminated unilaterally po, ha, mga kababayan ko, unilaterally ang discussions with China tungkol sa exploration ng oil and gas. Ano sa tingin ninyo? Ang kahalagahan po nito, ho, mga kababayan. Naputol po. Pinutol na po ni Pangulong Duterte ang paraan na pwede pagsamantalahan po tayo ng China. Now, it is up to the new administration to handle this properly. Hindi ko po alam kung anong gagawin po ng incoming president. He has not made any appointment or nomination for the Department of Foreign Affairs Secretary. Department of Agriculture, meron na po siya. Siya po mismo ang hahawak po sa Department of Agriculture. But how about the Department of Foreign Affairs? This is so critical even at this point in time, mga kababayan, where wala na ho yung joint exploration ho oil and gas. So what happens here, posible po na isagawa po ng China ang pananakop po sa area na yan where we have the oil and the gas. Inabrogate po yan ni Pangulong Duterte ho . So kapag nakaisip po ang China, magwalang hiya po mga kababayan, magsagawa po ng aggressiveness po sa area, atakihin tayo, okay, sakupin na po tayo, meron po ba tayong magagawa sa panahon na ito na 5 araw, 6 na araw na lamang po ang Pangulong Duterte sa posisyon at magsisimula pa lamang po ang bagong administrasyon. What if China aggressively plays again a counter strategy para masakop po niya ang kanyang gustong sakupin nung araw pa. Yung oil and gas in the West Philippine Sea. Kailangan po dito siguro mag-ingat-ingat po tayo at magbasid-basid. We have to be observant, we have to be vigilant. Lalong-lalo na mga Coast Guard po natin, yung mga Philippine Navy po natin. We will never know what China will do in the next few days before Duterte bows out from office. Bago siya tuluyan na mawala sa kanyang pagkapangulo. Dahil natatakot ako dito, mga kababayan. Binigla po ni Pangulong Duterte na tapusin po ang negotiations or discussions, exploration ng oil and gas in the West Philippine Sea. Naiwanan pong nakatunganga at it is not easy for China to accept this. Inabrogate po ang kasunduan unilaterally. Ibig sabihin, one-sided Hindi man lamang kinonsulta ang China. Or, did it ever consult China? I doubt it po, mga kababayan. It does not appear in the statement of Teddy Locsin whether the Philippines consulted with China before terminating the discussions. Mukhang hindi po . And if it did not consult with the Chinese government, palagay ko sasama ng loob ito. And maybe they will do something that we have not even heard of. Baka merong gagawin na hindi po natin alam, makakasama po sa atin. So what are we going to do, mga kababayan ko? Ipagtatanggol po ba natin ang ating kapirasong teritoryo sa West Philippine Sea? Are you willing to battle it out with the Chinese people? The Chinese communists? Ayan. Ito po ay matinding dilemma po for the Filipino people. Binigla po tayo ng ating Pangulong Duterte. He abrogated the Memorandum of Agreement, understanding with the Chinese government. Tinapos po niya ang discussions sa oil exploration sa West Philippine Sea. Unilaterally.
mabigat po ito. Hindi ko po alam kung anong gagawin ng China. At in the meantime po, mga kababayan, nabanggit ko po kanina, ilang araw na lamang po, tapos na po ang panunungkulan ni Pangulong Duterte. And hopefully, the Chinese people or Chinese government will not introduce any action adverse to the Filipino people because of the abrogation of the discussions. No? At hintayin po sana na makapasok ko ang bagong pamunuan para kung may gagawin man po ang China, meron po tayo panagot naman. And that is going to be the responsibility now of the new administration. Unfortunately, wala pa po tayong nadidinig na napupusuan po ng incoming president of the Philippines. Wala pa pong nakatala. Napapalit po kay Teddy Locsin. We have no idea kung sino po ang kanyang ilalagay. But hopefully, makahanap po ng ipapalit po kay Teddy Locsin. Sapagkat nakahanap na rin po siya ng ipapalit po sa kasalukuyang sekretaryo ng Department of Transportation. Meron na po siyang napili po in the person of Mr. Jaime Bautista, dating PAL President po ito and Chief Operating Officer ng Philippine Airlines and so many other companies associated with transportation. Kaya napili po ito si Mr. Bautista sapagkat meron po siyang ganap na karanasan sa transportasyon. Sana ho magtagumpay ho ang panunungkulan ng mga ito. Pati si Mr. Cesar Chavez po, broadcaster po, ikinagagalak ko natin na ma-appoint, manobrahan po muli bilang Undersecretary ng Department of Transportation who will be taking care of the rail system in the country. Okay? So congratulations, Mr. Chavez, Cesar. Congratulations and binabati po namin kayo sa inyong patuloy na pagtatagumpay sa larangan po ng public service in the government. Okay? Alright. So, I'd like, mga kababayan, gusto ko sanang tulungan po ninyo ako dito na mag-isip, maghanap po tayo ng paraan. How can we defend our territory? How can we protect ourselves from Chinese aggression now that we have terminated discussions with them tungkol po dito sa exploration ng gas at oil sa West Philippine Sea. Critical po ito sa ating bansa sa ating pong, wala ho tayong langis wala tayong oil. Whenever prices of oil products go up, nakatuga nga po tayo nakatuga nga ho tayo. Our government does not have any solution to the oil prices. Meron po ba? Ang tanging solusyon po sana, itong excise tax. Alisin muna o bawasan muna ng laki ng ipinatutupad. Pero ayaw naman pong galawin. So anong solusyon? Wala naman po silang solusyon. Ayuda daw po. Wala naman pong dumarating na ayuda. Meron pong pakunti-kunti. Pero mas malaki po yung hindi po nila ibinibigay na ayuda. Yan ang problema po natin dito So, kinakailangan meron po tayong solusyon dito. We have to have our own production of oil and gas. Yan po ang kailangan natin. In the same manner, mga kababayan, two things are very critical here sa bagong administrasyon. Ito problema po natin sa West Philippine Sea at problema po natin sa agrikultura. Di ba? Agrikultura. Tama lamang na hindi na po i-renew o hindi na po bubuhayin muli ang pagiging secretary po ni Mr. William Dar. Yan po ang nagpasimuno ng smuggling dito sa atin. Diyan po pumatay doon sa mga
pag-asa ho ng mga magsasaka, nagaganda ho ang kanilang buhay. You know, nakalulungkot po sapagkat smuggling is common knowledge already. Pinagsasamahan ho ito ng Bureau of Customs at ng Department of Agriculture. Lumalabas po ngayon na rampant na raw po ang smuggling, pero humihirit pa po itong si Mr. William Dar. Ang sinasabi niya, marami na po kaming tinanggal. Meron po ba kayo nabalitaan ho na tinanggal ho dyan sa Department of Agriculture dahil po sa smuggling? Meron po ba kayo nababalitaan na nakasuhan po at na-convict na smuggler courtesy of the Department of Agriculture? Negative po ho, mga kababayan. Wala talaga. That is why napakalungkot ang buhay ng ating mga magsasaka. Sila po ang nagtatanim, nag-aani, pero kalaunan, kaaani pa lamang ho ang kanilang mga palay, sila na po ang bumibili ng sarili po nilang bigas. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Now, kalinsabay po ng ating pag-uusap tungkol ho dito sa critical areas of concern ng ating pamahalaan, katulad po ng West Philippine Sea. Itong Department of Agriculture or agricultural sector ay matindi rin po ito. Kanya, the president, incoming president, needs every help necessary from all walks of life po, mga kababayan. At natuwa po ako sapagkat lumabas po sa mga balita, na itong dating Agriculture Secretary po natin, Manny Piñol, mukhang kukunin po ni Ma'am Clarita Carlos, National Security Advisor ng ating Pangulo, bilang Food Security Advisor naman. Food Security Advisor. Bakit? Kailangan po bang Food Security Advisor ho? Ng National Security Advisor? Kailan po naging national security matter ang pagkain? Pero sa totoo lamang ho, mga kababayan, pagka wala na ho tayong pagkain, problema po sa national security ho yan. Sapagkat dami po ang krimen. Kinakailangan sumpuin ho natin. We have to prevent food shortages. Kailangan magkaroon ho tayo ng sapat na supply ng pagkain para hindi po magiging national security matter ang pagkain. Kanya ho, maganda ho itong naisipan po yata. Hindi ko alam kung sino po ang nakaisip sa pangalan Manny Piñol. Hindi ko alam kung sino ang nakadiscover po sa kanya. But, alam po ninyo mga kabayan, when Manny Piñol was the Department Secretary of the Department of Agriculture, nagulat po ako, minsan, pagtatanghali po noon nakasabay ko po sa trend si Manny Piñol. Nandun po nakatayo lamang, hindi po naupo kasi medyo punuan. Nakatayo ho sa isang sulok po ng tren. Papuntang Ayala ho. From Quezon Avenue to Makati. Nilapitan ko po siya sapagkat nakilala ko po eh. Tapos, sabi ko, Secretary Piñol? Yes, Ben Paipon. Sabi niya, he knows me. Magkakilala po kami. Journalist po yan eh. Media man noon before he became a governor ng isang lalawigan po. Dyan po sa South, sa Visayas. He was a governor din bago siya naging Secretary of the Department of Agriculture. So nagkwentuhan ako sa, Sir, bakit kayo nag-trend? Ang dami po ninyong sasakyan. Sabi niya, pa-traffic pare. Ayaw ko malate sa aking meeting. Kita niyo, sekretaryo, nagtre-trend.
The humility of a true leader ho, mga kababayan, nakikita po kay Manny Pin. Unfortunately, I do not know what happened. Siya po ay hindi ko alam kung nag-resign o natanggal po. I don't think he was terminated. Hindi po, mukhang nag-resign po ito si Manny Pin. But you know what, mga kababayan? Bago niya iniwanan ng Department of Agriculture, he had one very good project na pinanghihinayangan po niya. At the time before he left the Department of Agriculture, meron po siyang nine-negotiate na loan with the government of Israel. This was 40 billion pesos. 40 billion pesos na solar powered irrigation system. Ito po'y pagka nagsimula magamit po ito, pwede po niyang tubigan ang 500,000 hectares of rice farm. Pwede niyang patubigan ang 500,000 hectares of rice farms. Dami po sana. Ito po kailangan. And records will show that in 2017, we had already shortage of rice dito po sa atin by 700,000 metric tons. Kanya nga po naisip po ni Manny Piñol ito na gawin. And ito ang naiwanan po niya. Nung before he was appointed food security advisor ni Madam Clarita Carlos. May nakapagtanong sa kanya, Sir Manny, what happened to your loan with the Israeli government? Alam po niyo, sinagot po ni Manny Piñol, mga kababayan. Ang sabi po niya, andun, natutulog. Natutulog po sa NEDA. So NEDA people allowed the project to sleep. Grabe ito, mga kababayan. Now, tingnan po ninyo, hindi po nasolusyonan yung kakapusan ng food supply po dito sa ating bansa ng 700,000 metric tons. Sa halip po, the Department of Agriculture under William Dar allowed the importation of some 3 million metric tons of rice, mga kababayan, which further aggravated the problems of our farmers. Kanya nga po, ito ang mga farmers po natin. Meron pong supply ng bigas po dito, pero imported. Nagpapatuloy, naghihirap po ang mga magsasaka po natin, pati presyo ng palay ay masyado nang bumaba. Wala na akong bumibili. At wala na rin pong nagtatanim. Add to that, mga local producers po natin sa meat products, chicken, itlog. Ang itlog ho ngayon, mga kababayan, mantakin ho ninyo. Itlog lang po yan. Tumataas ho. But if we can produce eggs, because meron pong mga local producers po ng egg dito sa atin. Pero bakit kinakapos po sila? Kasi pati itlog, ini-importa ho ni Mr. William Dar. Grabe talaga mga kababayan. So ito nakikita ko po, magandang pangitaan ito sa agrikultura sapagkat kahit hindi po direktamente na involved si Manny Piñol sa Agriculture Department.
advisor po siya ni Madam Clarita Carlos. At through her, may pararating po kay BBM kung ano man po ang magagandang suwestyon ni Manny Piñol. And I'm really, ako'y naniniwala ho na nasa puso ni Manny Piñol ang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. And I hope he will be given more time and more opportunities to prove to all and sundry that Manny Piñol is the man we need for the Agriculture Department. Ito po ang sarili kong paniniwala. Kailangan po ni BBM, hindi lamang po ni Madam Clarita Carlos, ito si Manny Piñol. Kailangan po siya ng ating bayan. So sana ho yung 40 billion pesos loan with Israel, kung nandyan pa ho, buhayin. At kung hindi man po, tutukan po na makakuha po tayo ng budget para sa irigasyon, para sa mga magsasaka po natin. And maganda po ito sapagkat solar energy ito mas mura po at mas madali pong i-implement, mas madali pong makukumpuni ho ito Madali ho na magamit po natin kaagad-agad para sa ating mga taniman. Magkakaroon po tayo ng patubig. Can you imagine 500,000 hectares of rice lands mapapatubigan ho? Ngayon po sa ngayon, ang sistema po natin dito sa pagtatanim ng palay, once a year lamang po. When, kung tutuusin, pwede ho tayo mag-ani ng 2 beses o 3 beses sa loob po ng 1 taon. We have the breed. We have the seedlings, mga kababayan. Available po dito sa atin yan. Unfortunately, hindi po natutubigan ang ating mga palayan. Walang irigasyon Kanya nga po, si Manny Piñol thought of a solar-powered irrigation system para dito. Unfortunately, tinulugan po ng mga taga-NEDA. Sino mo yung mga taga-NEDA? Sa panahon ni Mr. Duterte. Yan mga kababayan. Pinagtulungan po nila na mag-importa na lang. Bakit Mas madali at mas malaki ang kita ng mga opisyales po ng DA at ang kanilang mga kasabuat sa Malacanang po, mga kababayan. Ganun lang naman po yun Without regard sa pangangailangan po ng mga magsasaka na nagtatanim po ng palay. Yung mga local producers po natin, itlog, manok, baboy. Ako grabe ang sinasapit po nila under this administration of Mr. William Dar, mga kababayan. Bakit tayo nagkukulang ng karneng baboy? Hindi po nila naayos po yung ASF, Asian African Fever. Andyan po mga kababayan. Ganon din po ang mga manok. Tingnan ho ninyo, itlog presyo ng itlog ngayon. Tumaas na po. Ang balot ngayon, dati-rati magkano? 16 lamang po. 16 per piece. Di ba? Malalaki. Yung malalaki. Ngayon magkano? Maliliit, 22. Umaabot po ng 25 po, isang balot. Hindi na ako makakakain ng balot ngayon. Mamimiss ko po yung balot talaga. Grabe lahat ng mga bilihin natin, mga kababayan ko, masyado ng mataas. There is food shortage, there is overpricing, there is inflation po. Hindi na po bumababa ang inflation rate po natin. Gaya po ng prices po ng mga oil products, patuloy pong tumataas. At wala na pong tigil yan hanggat nandyan po yung digmaan between Ukraine and Russia. So we need to act more fast, mga kababayan. Mas mabilis pong pagkilos dapat po ito na gagawin po ng susunod na administrasyon. At itong 2 issues na binanggit po natin, very critical po
sa survival ng ating bansa. Uulitin ko po, hindi po natin alam kung ano ang gagawin po ng China because our incumbent president today has terminated yung usapin sa oil and gas exploration dyan sa West Philippine Sea. China probably may not have been informed about determination po. And it will not be easy for them to accept the fact na sabihin po matalino man daw po ang matching na paglalalangan din. Baka hindi po matanggap ng China yan because I saw this as a strategy of the president dahil hindi po natin kayang kalabanin frontally. Hindi natin kaya arm for arm, force by force. Hindi natin kaya ang China, mga kababayan. Utak ang kailangan dito. Yan po ang ginamit po yata ng ating Pangulong Duterte. Kanya sabi ko nga po, matalino man daw po ang matching. Nila matalino. Malakas daw po ang matching. Napapaglalangan din po. Mr. Digong Sir, Mr. President, at least from me, saludo po ako sa inyo. At nagawa po ninyong isalba ang Pilipinas po from further damage. Lalo-lalo na po kung naibenta, na ipamigay po ninyo ang piraso ng ating soberanidad. That is unforgivable, Mr. President. Kanya salamat po. Salamat po. At nagawa po ninyong mapatagal ang usapin tungkol dito sa oil exploration at ngayon po yung susunod nating administrasyon may pagkakataon na po na makikipag-usap ng kumbaga sa face to face with China knowing fully well that we have the arbitral ruling on our side. Mahalaga po ito sa atin amahalan po mga kababayan, yung arbitral ruling na yan. It declared yung 9-dash line ng China as null and void, pero yung exclusive economic zone po natin dyan sa West Philippine Sea, that belongs to the Filipino people. Okay? Alright. De Los Santos Christopher, happy everyday to you, Tatay Ben. Ano bang nangyayari sa iyo, Christopher? Bakit ngayon ka lang? Watching na po si Christopher De Los Santos. Ganon din po si Ma'am Naya Ravena. Ma'am Naya, bakit ngayon lamang po kayo nanonood? Good evening. Have a blessed Friday, Tata Ben and Miss Universe. I'm very happy, Ma'am Naya, to see you again on our broadcast and nakakatuwa naman po na yung mga dating mga nanonood po sa atin ay nagbubabalik po. Thank you very much. Sabagay, hindi naman po talaga umaalis ang mga ito. Nagpapahinga lang. Belito Rodelio Militante, I'm not feeling well yet. Bakit? I have been sick for a few days. I'm lying in bed while I am watching your program. You're lying in bed? Nagsisinungaling ka na? Padre, magpagaling ka. Itempra mo na yan. Ano bang dahilan ng pagkakasakit mo, partner? Magpatingin ka sa doktor. Magpakonsulta ka. Take advice from the doctor. Huwag kang iinom ng kung ano-anong gamot. Baka yung nararamdaman mo, ramdam mo lang yan. Pero yung tunay na dahilan ng pagkakasakit mo could be anything else, na hindi mo alam. Okay? Kanya, doktor lamang ang makakapagbigay po sa atin ng totoong pagsusuri kung ano po yung uri ng ating karamdaman. Okay? Give the doctors the benefit of the doubt. Huwag ho ninyong aangkinin na alam po ninyo ang sakit ninyo. Sakit sa ulo lang. Iinom po tayo ng gamot sa sakit sa ulo. Pero meron pong pinagmumulan yung sakit na ulo na iba.
Kanya ho, napakahirap po ang paggamit po ng mga medisina, particularly tablets po, na hindi po natin alam na meron pala. Kasi may mga tablets po na very good for one organ, a part of our body, pero nakakasira po sa kabila. You know, yung pagka minsan ho sa dakot na mga medisina po ang tinutumaraw natin eh. Wala masama kung iyan po prescribed by the doctor. Prescribed by the doctor. Bel, hanggang patingin ka sa doktor, ha? Baka mamaya kailangan lang naman po ah, hindi kaya, hindi kaya kailangan sa bagay, matanda ka na rin, ano ha? Oh, sasabihin ko sana magpatuloy ka talaga. Parang Mel, good evening. Gusto ko lamang pong tumawa ka sa... Tuloy tayo. Armando Badillo, ito pang isang mamang nito. Oh? Buddy Badillo is watching from Sampaloc, Manila. Nandiyan ka pa ba, Padre? Sa Sampaloc, Manila. Si paring Jimmy Tuplano is still in the Chinese General Hospital at nagpapagaling din ako. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo dyan sa Sampaloc, Manila, sa Moret Street, Sampaloc, Manila. Lino Henova Insan, good evening. Alex Siakino, magandang gabi partner. Ha? Mike Laguardia Datuin. Oy, nagbabalik po yung mga talagang avid listeners po natin. Mike, good evening po. Hi po, Kuya Ben Paipon. Mabuhay po kayo at ang inyong programa. Mabubuhay lamang ito pagka nagpatuloy po kayong manood at makinig sa ating programa. Ho? Isa pa ito, Mr. Perfecto Bordalio Perry. Good evening, Sir Ben Paipon. Tuloy ang laban hanggat hindi nakakamit ang hustisya. I agree with you. Ha? Hanggat hindi natin nakakamit ang hustisya. Tuloy po ang laban natin. Okay? Ayan. Sad-sad. Okay. Ayun mga hashtag. Oh. Perfecto. Sumulat ako kay Senador Win for appointment para magpakasakali matulungan ako. Okay? Hintay ako ng tugon. Sana hindi ako biguin. Hindi ka bibiguin yan, partner. Let me know kung masyado nang matagal at hindi pa sumasagot. So, baka makatulog din po ako. Ha, Padre? Very perfecto Bordalio. Sir Ben, takbo tayo, party list next time. Susuporta kami sa iyo. Grabe naman ito. I will already, ilan taon now? 3 years from now? 74, 77 na ako, partner. Sa bagay, malakas pa ako eh. Malakas pa ako. Pero, maraming umaayaw na. Gusto nang magpahinga na raw po si Tata Ben. Kanya, Padre, Perry, instead of me, kailangan nominee lang naman yan. Hindi naman kilala ng tao yan. But I will help. Tutulong po tayo. Kung meron pang party list. Kasi, mukhang babaguhin na po itong party list kasi maraming nagsasamantala ho eh. Grabe na talaga ito. Pati si Ma'am Rowena Guanzon po eh. Napag-resign na po niya yung mga nominees ng kanilang party list. Nagwawala ho si Cardema, yung National Youth Chairman ni Pangulong Duterte. Kanya lang, hindi po nagtagumpay si Cardema. Tuloy po ang pagiging representative of the P3PWD, Madam Rowena Guanzon, dating COMELEC Commissioner. Ngayon po representative na po siya. Congresswoman na po siya. Mukhang hindi po napigil ni Mr. Cardema. Rufino Pablo, Sir, tataping. I am glad. Magandang gabi po. Watching po si tataping Rufino Pablo. De Los Santos Christopher. Paano po tayo mananalo laban sa China
kung mismong mga namumuno walang pagkakaisa at patuloy ang hilahan, pababa, bangayan, agawan sa kapangyarihan at iilan lang ang kumakasa laban sa China dahil walang inatupag ang ating gobyerno kundi magpayaman sa mga sarili nila. How true, how true, how true. Sa totoo lamang ho, mga kabayan, nakalulungkot po ang buhay po natin talaga. We have the talent eh. Matatalino mga Pilipino, walang bobong Pilipino kahit hindi po nakapag-aral. Oh, maniwala po kayo. Masisipag po mga Pilipino. Malalakas ang pangangatawan. All the blessings, all the gifts from God nandito po sa Pilipinas, including natural resources. Pero hindi tayo mayaman. Bakit? Paano ho? Sinasiphon po ng mga mayayaman ang pera ng bayan. Hindi po napapadaloy sa mga mahihirap. That is the truth. Inaagrabyado po tayo, mga kababayan. Now let us watch what this new administration will be doing in the coming few days and for the next 6 years, no? Sa larangan po ng agrikultura, tingnan ho natin, ano ang gagawin po ni BBM? Makikita ho natin sa first 100 days of his presidency. Makikita ho natin. Ganun din po sa larangan po ng foreign affairs. Ano ang gagawin po niya sa China ho? Now that Duterte, President Digong has abrogated, has stopped, terminated yung negotiations with China. I wonder what China will be doing. Ano ang gagawin po ng China? Ngayon po ay tinapos po natin ang pakikipag-usap po sa kanila tungkol po dito sa oil and gas exploration just sa West Philippine Sea. Mag-abang na lamang po tayo. But more than just the abang mga kababayan. Kailangan may gagawin. May gagawin po ang pamunuan po ng Republika ng Pilipinas. I do not know what you're going to do, but ask the Filipino people. Nakahanda po ang taong bayan na ipagtanggol ang ating soberanidad. Hindi po basta-basta ipamimigay ng mga Pilipino ang ating soberanidad. And I think that is what Mr. Duterte has done. Nakipaglaro ho sa higante na natalo niya talaga. Napigil ho niya na mapunta ho sa China. Ang gusto nila na sila po ang on top of the situation po . Samantalang atin ho yung binubungkalin. Di ba? Yan ang ayaw nila, Locsin and probably Mr. Duterte. Yan po ang nakita ho natin ngayon na dahilan kung bakit inabrogate. Wala na pong dahilan para makipag-negotiate pa kasi si Pangulo Duterte. And it was not good for him na ipasa na lamang po basta-basta kay BBM ang napasimulan niya. The new administration must look for a solution to this. Sabis po. Kasi problema na ni Bongbong ito . Di ba? Problema na po ni Bongbong Marcos at ayaw pong gambalain pa ni Mr. Duterte. Siguro ito si Bongbong Marcos. Matalino naman po yata si Mr. Bongbong Marcos. Di ba? At siguro ito yung pagsubok na rin po sa ating incoming president. Kaya po ba niya talaga harapin ang mga problema na dinaranas po ng bansang Pilipinas po ngayon? Sa tingin ho ninyo mga kababayan. Dalawang bagay pa lamang ito. Dalawang bagay. Agrikultura at foreign affairs. Perfecto T. Bordallo. Lola. Party list. Bakit Lola? Perry, bakit Lola? Anong ibig sabihin ng Lola?
labanan online lending apps. Aba, okay ito ah. Labanan online lending apps. Patuloy pa ba sila? Marami pa bang mga nabibiktima sa mga kababayan natin, Perry? Hindi ba hindi ba tumitigil ang mga lending apps nito, yung mga loan sharks? Grabe na talaga. Lola, ha? Labanan online lending apps. Sang-ayon ako dyan. Maganda yan. Oh? Madaling matandaan. Pero antayin muna natin. Baka palitan na ho. Baka tanggalin na ho itong party list system. Oh? Because there is meron pong pagkilos po eh. May pagkilos na baguhin na po ang pati saligang batas. Oh? Amending the Philippine Charter. Rufino Pablo, the termination of talks was bound to happen dahil wala naman nangyari, meaning no formal agreement was reached as a result of the talks. The ball will now be with the incoming administration. That is what I was telling Tata Ping. Oh? Walang nangyari. Sabi nga ni Mr. Locsin, 3 taon na tayo po ay nakikipaglukuhan sa China. We have not achieved our objective to develop oil and gas resources, which are so critical for the Philippines. Ang gusto kasi ng China ho dito taping sila po ang lead dito sa oil exploration at mas malaki pa yata ang porsyento mapupunta ho sa kanila. Samantalang at tayo ang may-ari dito. Kaya sabi ko nga po doon sa ating take kanina, I think Mr. Duterte played a very wise move here. May strategy po ginamit ng Pangulo. Hindi natin pwedeng kalabanin po frontally ang China. Pero pwede nating laruin. And Duterte played the ball with them. Napatagal po niya. Ngayon at talagang walang nangyari po sa negotiations. It's about time na talagang i-abrogate na po yan. Itigil na ho yan. And that is what he did. And the ball now is in the hands of the incoming president. Sino sa tingin nyo, Tata Ping, ang magiging manok ni BBM for the Department of Foreign Affairs sa tingin nyo? That is a question addressed also to the Filipino people. Hanap po kayo, tulungan po niyo si BBM. 31 million Filipinos voted for BBM. Nobody can give an advice. Sige nga. Anyway, nakalulungkot yung sa agrikultura ho natin. Pero nabanggit na po natin kanina. Sana ho makahanap po talaga ng solusyon para maayos naman po ang kabuhayan natin. Joel Lacandula. Good evening po, Sir Ben Paipon. Watching from Pangasinan. Kasi po kulang ang suporta sa ating mga magsasaka. Iniisip na lang nila yung madali silang kumita. Yang mga namumuno na iyan dapat may masampulan sa Department of DAR. Iba po yung Department of Agrarian Reform at saka itong Department of Agriculture. Joel, magkaiba po ito. Pareho may problema ito. Sapagkat gusto po ng Pangulong Duterte noon na madaliin po ang yung talagang distribution of land titles sa mga beneficiaryo ng agrarian reform. But it did not happen yata. Marami po ang hindi po na, totoo niya, sa Concepcion Tarlac po hindi po ba nagkaasuntuhan po yan, nagkaroon po ng aresto. Jesus Christ. That is the problem here. We have good laws. We have good policies sana ho, mga kababayan.
But the implementors of these policies, kulang ho eh. Kulang sa political will to do what is right. Oh. Hindi po tama ang kanilang ginagawa sapagkat ang inuuna po nila, yung para sa bulsa. Sarili ho eh. E tingnan ho ninyo, yung mga magsasaka natin na hindi na po, yung bang hindi na kumikita sa kanilang inaani. O anong nangyayari po, di ba? Pinagbibili na po nila yung kanilang mga sakahan. Di ba? Ang dami na nga po naging subdivision. Di ba? Oh, sinamantala naman ho ng mga mayayaman. Alam niya talaga. So this is the problem now in the Philippines today. We have good, meron mga hindi magandang batas katulad po ng rice tarification law. Pero meron naman pong magaganda, kanya nga lamang ho eh. Hindi na-implement eh. Hindi po na-implement. Junior Dal is watching. Joel Lacandula, napakaraming nakatiwangwang na mga bukirin dahil sa kawalan ng mga irigasyon at kung may pondo man, hindi sapat at kakapiranggot. That is the problem really. Ayan po nakita ho ni Mr. Manny Piñol na sinusuportaan po natin ngayon. Sana ho mailabas muli niya at mabalikan ho yung kanyang panukala na loan, 40 billion pesos loan, $40 billion po ba yun? Loan sa Israel for the irrigation of rice lands dito sa ating bansa. Yung 40 billion na yan, that involves technical support daw yun. Alam po ninyo mga kababayan, I think the reason why our land reform program did not really succeed as we wanted to or the government wanted to, dahil po sa wala hong support, technical support. Walang budget po na talagang sa tutulong po sa mga magsasaka to develop their rice land. So, wala ho silang pambili ng traktora, wala po silang pambili ng mga makinarya, wala ho silang mga pambili ng fertilizer and so on and so forth. Lalong-lalo na, wala pong irigasyon. So what happens mga kababayan? You may have the land, but you do not have the means to produce the harvest. That is what is lacking in here, my friends. Kanya ito dapat, holistic po ang approach. At may napansin po ako mga kababayan. I hope you will bear with me. Pero kung napapansin ko dito sa administration, even before, hindi po yata sila talaga nagpupulong-pulong na parang isang body na kasi ang nakikita ko dito yung mga problema natin. For instance, problema sa agrikultura. Hindi lamang po problema sa agrikultura ang dapat po dito. Interrelated, interconnected ang lahat ng problema po ng bayan natin. It could be agriculture. Pwede meron pong pakialam ang Department of Agrarian Reform. Di ba? Pwede Department of Health. Kasi baka magkakasakit ko, tamaan po ng virus ang mga magsasakao natin. Nandyan po yung Department of Health. So alam po ninyo, yan po nakukulangan po yata ako mga kababayan. There is not much of coordinated efforts from among cabinet secretaries tackling one issue after another. Nagkanya-kanya po sila Kanya-kanyang teritoryo. Huwag kang makialam dito, akin ito. Department of Transportation, para wala nang kinalaman po sa ibang mga departamento po ang transportasyon. Tugadi lamang nakakaalam dyan. Sarado po pinakamatalino Pero that should not be the case mga kababayan. Sa tingin ko lang I hope I'm not I hope I'm wrong. O kaya baka naman tama ang aking naiisip na dapat po sana
madalas po na mag-uusap-usap po bilang isang grupo itong mga cabinet secretaries to tackle the issues ho together. Hindi po yung isa-isa lang. Oh? De Los Santos Christopher, pinapatay ng gobyerno ang agrikultura ng Pilipinas kasi mas malaki ang kinikita nila sa pag-import ng mga foods, non-products po, mga nag-negosyante, namumuno eh. This is the problem talaga ho, mga kababayan. Ginawa na nilang pagkakakitaan o negosyo ho. Ang problema ho natin, sa halip na tulungan po yung mga magsasaka to provide us more yung mga supply of rice, nagpunta ho sila sa mas madali at mas malaking kita. Ginawa ho nila yung rice tarification law. Pinaburan ho nila ang pag-iimporta ng bigas. Sa halip na paboran ho yung pagtatanim ho, suportahan po yung pangangailangan ng mga magsasaka on the production side. Fertilizer, seedlings, and so on and so forth. Bakit hindi po yan ang inatupag po ng Department of Agriculture sa halip na mag-importa ng mag-import? Yung statistics lamang po eh. Nung umalis po si Mr. Pinyol in 2017, 700,000 po metric tons ang maaring kulang ho sa supply po natin. We were not sufficient in rice, in the supply of rice then. Kanya naisipan po niya, palakasin po ito. That is why there is this loan with Israel. Kanya nga lamang po nung umalis na siya, hindi na po naasikaso. Pinatulog daw po ng NEDA. At the same time, or in the meantime, anong ginawa po ng DAR, ng Department of Agriculture, ni Mr. William Dar, mga kababayan? Anong ginawa po niya? Ayan o, rice tarification law. Importation of rice. Kumita ho sila ng kumita ho dito. Dapat po ma-lifestyle check ang lahat po ng mga namumuno ho dyan sa Department of Agriculture. Because definitely ho, mga kababayan, makikita ho natin dito sino ang nakinabang sa importasyon ng bigas. Mga opisyales po ba ng Department of Agriculture or the farmers, the fishermen? Sinong nakinabang? Mga kababayan, dapat i-lifestyle check ang mga taong yan. Starting from Mr. William Dar, the Secretary, hanggang doon sa kanya mga direktor ng Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry, meron pa. Ano po ba yung, meron pa mga sangay po dyan, agencies of, grabe talaga. Junior Dal, good morning bro, and all of our viewers, magandang gabi din po. LV Sanchez is watching. Good evening, Ma'am LV. Mercy Ong, mag-asawa ka na kasi Sir Mel, kulang lang yan. Nako talaga naman si Ma'am Mercy. Patas balita, Sir Ben, kami magsasaka sa dahil wala ng patubig at hindi na kumikita ang magsasaka dahil mahal na ang krudo at gasolina. Ginawa namin, binenta na namin sa developer ng subdivision ang sakahan namin. Nako talaga naman po. That is the problem na ho, mga kababayan. Binenta po nila yung kanilang sakahan. Hindi na kaya, walang kikitain sa pagsasaka. Sir Ben, walang suporta ang gobyerno. I know. That is the real problem ho ngayon. Hopefully,
our incoming president has already an idea of this. And probably ho, mga kababayan, ito naman po ang laman ng kanyang kampanya ho nung nangangampanya sa presidency. Tutulong ho ako sa ating mga magsasaka dahil nalalaman ko ang problema po ninyo. In a sense, yan po ang sinasabi po ni Bongbong Marcos noon. Hopefully, makatulong si Manny Piñol ho dito. And there are other people ho, outside of the government now who have been with the Department of Agriculture or just waiting to be tapped, ho, mga kababayan. Sana makita ho, mahanap ni Mr. BBM Bongbong Marcos ang mga taong ito sapagkat sila po ang pag-asa ho natin. Dali Vidal, nakakalungkot yung Bukirin naging mga subdivision na lang. Samantalang napakayaman ng bansa natin pagdating sa bigas at mga prutas at gulay. Wala pong nag-aasikaso. Parang wala hong Department of Agriculture as far as the fishermen and the farmers are concerned. Wala po eh. Meron pong mga batas na ginawa para tulungan ang mga magsasaka. Sa totoo lamang ho, mga kababayan. Pero, nakakarating po ba yung mga ayuda? Fertilizer, nakakarating po ba sa mga farmers natin? Meron po bang nag-asikaso sa irrigation? There is a National Irrigation Administration. But what is the NIA doing, ho, mga kababayan? Hindi po ba under ito? Agency din po ng Department of Agriculture? Or at least, ho, nagko-coordinate po dapat ito with the Department of Agriculture sapagkat irrigation ho ito eh. At mind you, mga kababayan, malaking pera ho ang dumarating po dyan sa NIA, National Irrigation Administration. Pero nakakarating po ba sa mga bukid ho natin? May dumadali po bang tubig sa mga kanayunan ho natin? Sino bang sino po bang namamahala ngayon dyan sa National Irrigation Administration? Hayaan po ninyo mga kababayan, starting Monday, tutugay-gayan ho natin itong mga ginagawa ng mga ibang ahensya katulad po ng National Irrigation Administration. Mercy Ong is watching, Jimmy Toplano, Jomay Maymar, nanonood na lang lahat ng mga ito. Lilian Gabriel, Ma'am Pastora, good evening. Chincha Buste, I'm glad you're still there, ma'am. Patas Balita, Bel Rodelio Militante, I have consulted a doctor. I have been prescribed medicine, 3 drops of Trempra syrup for baby every 4 hours. 70 drops of tiki-tiki. Oh, yan. Sabi ni Ma'am, Ma'am Lee, no? Twice a day to strengthen my body. Anong pang boost ng immune system mo, partner, ha? Dapat meron kang pang-boost ng immune system mo. Pero tama lang yan. Tiki-tiki at tempra for the baby. Ha? Aspilet, ho? Nag-aspilet ka pa rin. Ed Bausa is watching. Good evening, Ed. Ay, nako. Nabiso natin yung ating lakad kanina. China's claim to be to Scarborough are much later, sabi ni Mel Rodelio Militante, and do not include detailed evidence of fishing. They stem from an official 1948 map titled Map Showing the Location of the Various Islands in the South China Sea. Seymour. Ayan. Of an 11 dash line that surround the entire South China Sea, including a depiction of Scarborough. Whatever they say now, Bell, I think
what is important is we have the International Arbitral Tribunal. This is a body of the United Nations that has concern over disputes of nations on the law of the sea. Whatever this international body decides becomes part of the law internationally. Kanya yung mga nakaraang mga sinasabi po nilang batas o mga sinusunod pati si Mr. Marcos, meron siyang sariling presidential decree declaring these islands part of the Philippine Archipelago. Noong mga panahon na yun. Pero nagkaroon po ng mga pagbabago sapagkat meron pong aggression na nagbumula po sa ibang mga bansa. And this is the fate of some nations that are weak. Kanya ang lakas ng mga maliliit na mga bansa katulad po ng Pilipinas ay nasa international body, the United Nations. Whether China is part of this or if China recognizes this, China should recognize international law. Nobody is exempted from this, whether you belong to that organization or not. But China is a co-founder of the United Nations. And therefore, he should recognize existing international law. Yan po ang dapat po natin ipaintindi sa bansang China. Hindi ko mo malakas na bansa po siya. Meron siyang kapangyarihan, meron sa mga war vessels, meron sa mga eroplano and so on and so forth, meron pang nuclear weapon. Hindi po niya po pwedeng gamitin basta-basta po yan. May batas pang international na dapat pong sundin ng bawat isang bansa. And the Philippines is not out of this picture. Kung ano man po ang napagpasyahan sa international body as the law of the sea, or UNCLOS, or whatever, and it concerns the Philippines, dapat pong i-recognize din po ng ibang bansa. But China refuses to recognize that. Kanya ito ngayon po ang magiging problema ng susunod po nating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Especially so that President Duterte has terminated negotiations or discussions with China tungkol sa oil and gas exploration dyan sa West Philippine Sea. Mel, tama ka dyan. Tama ka dyan. Pero itong itong panahon na ito, may mga developments na nangyayari po which are now part of international law. That China is not exempted. Kailangan dito tumalima ang China sapagkat China is a part and parcel of the United Nations. Co-founder yan Okay? Felisa Malibiran, sa Tayabas, Quezon, napakaganda po ng patubig. Maraming mga bukal na dumadaloy sa bukirin. Sana po lahat ganon. Pasalamat po tayo, Ma'am Felisa, sapagkat there are areas na talagang natural po ang tubig ko nila. Even in our municipality sa Calayan, doon sa Babuyan Island, wala naman pong irigasyon doon. Pero sa ngayon, medyo humihina na rin po ang tubig sapagkat dumadami na din po ang populasyon ng Babuyan Island. Marami nang namumutol po ng mga puno sa mga kagubatan. Medyo dumalang na po at kumukonti ang dali ng tubig na nagbumula sa kabundukan. That is why probably Calayan Island or the Babuyan Island, a group of islands, will also need some irrigation there. And sana andyan na po si Manny Piñol para maisagawa po sa buong kapuluan yung solar irrigation system. Sana ito'y maipatupad na po sa buong kapuluan sa ating po mga palayan para hindi po tayo kapusin sa mga pagkain po natin. Thank you very much po, Ma'am Felisa. Thank you very much.
Watching na po Tabin and Miss Lynn, sabi ni Mr. Ed Pausa. Jimbo Legarda is also watching. Good evening, Padre. Magandang gabi. Good morning po, Kuya Ben Paipon. Keep safe po. Kumusta yung aming inaanak? Gandang gabi sa inyo. Danny Red Cross. Danny Red Cruz. Mabuhay ka, Kabin. Magandang gabi, Danny. Good evening. I appreciate you watching the program right now. Maraming salamat po. Please tell our mga kababayan at mga kasama dyan, paminsan-minsan, silipin naman ninyo ang ating Your Honor, please. Thank you very much, Danny. Perfecto T. Bordalio, long live Tata Ben Paipon. Sabi ni parin Perry Bordalio. Ituloy ho ninyo yung paghahanda ho sa party list. Mamalay ninyo, hindi pa po ma-abolish yan. Pero there are actions already leading to the abolition of the party list system. Because, naaabuso na ho, mga kababayan, talaga. Naaabuso na po ang party list system. Mercy Om, good night na po, Kuya Ben. Ma'am Lynn, ingat po kayo palagi. Patas Balita. Sir Ben, ang irigasyon ngayon, hindi na irigasyon. Sir Ben, tambakan na ng basura ang irigasyon dahil binahayan na ng mga tao. Ang irigasyon, barado na sa basura. Hindi na dumadaloy ang tubig. Grabe na ito, mga kababayan ko. Sa kulang sa suporta ng pamahalaan. Ito yung malungkot na realidad ho sa mga kanayunan po. Kakulangan po ng tubig. Dito lamang po sa Metro Manila, kinakapos nga ho tayo ng supply ng tubig ng Maynilad eh. Di ba? Kayo po ba hindi na po nawawalan ng tubig sa gabi? Swerte ho ninyo kung hindi po kayo nawawalan. Hindi ko rin maintindihan ito, mga kababayan. The promise of this private sectors of private businessmen before na sila po'y nakikipagligawan sa ating pamahalaan for them to be the concessioners ng mga patubig na ito. Pangako nila bababa po ang presyo ng tubig at gaganda po ang serbisyo. Ayan na po talaga. Hanggat hindi na itatama ang mga bali at patuloy na sa paging sakim ang mga taong maimpluwensya ay hindi matatahimik ang mundo. Yan po ang sinabi po ni Mr. Perfecto Bordalio. Kasakiman is greed. Lasing sa kapangyarihan, walang kontento. Yan po ay galing po kay Mr. Perry Perfecto Bordalio. Kasakiman, greed. Bawat impluensya ay may katapat na mas malakas na impluensya. What I feel today, kaawa-awa talaga mga maralita. Hindi po natin kakampi ang ating gobyerno. Ang gobyerno ho natin kakampi ho ng mga negosyante. Dahil po yung namamahala po sa ating pamahala financed by this businessman. Sa kanila ho, ang loyalty ng mga government officials po natin sapagkat itong mga negosyante ang nagpanalo po sa kanila. Nagbigay po sa kanila ng pera para sila po ay manalo sa halalan. Yan ang malungkot na realidad dito po sa ating bansa. Napakalungkot na realidad. Kanya kung hindi tayo mag-iisip-isip, mananatili pong ganito ang buhay po natin hanggang sa dulo ng walang hanggan. And
sabi nga po nila, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mel, Rodelio Militante, Tataben, the doctor advised me that breastfeed is better. Saan kaya ako hahanap noon? Gusto mo ba talaga mag-breastfeeding na? Antayin mo dahil magpapadala ako, Padre, ha? Magpapadala. Perfecto T. Bordalio. Binababoy kasi ang party list. That is what I'm saying, ho. Perry, Kaperi. Binababoy na, ho. Can you imagine, ho? Well, ako, I have high respects with the former commissioner ng COMELEC, Rowena Guanzon. Pero does she represent the PWDs? Ano siya napunta? Saan napunta ho yung 5 mga nominees? I mean, I commiserate with Mr. Cardema. Cardema, yung youth, National Youth Commission Chairman, ni Duterte. Ganyan lang, a goose for the gander. Sabi nga ho nila. Ay, nako talaga. Hindi po siya nagtagumpay eh. Pero how many party lists are there? Na talagang pamayaman talaga. Yung mga nakaupo na mga representatives na yan of this party list, eh hindi naman talaga representing the sector that they represent, no? Meron nga pong isang dyan, nung araw anak po siya ng presidente. Pagkatapos ang sector na nire-represent po niya, mga security guard. Do you remember that? Ha? Baboy talaga ang party list. 95% ng mga nasa opisina ng gobyerno, mga baboy. Yan, sabi po ni Mr. Perry Bordalio, 95%. Hindi naman po lahat. Kahit sarili nila ay kaya nilang linlangin. Sa totoo lamang, mga kababayan, they are masters of lies. Parang si Trump hanggang ngayon, pinapaniwala pa niya ang sarili niya na siya ang nanalo sa eleksyon sa Amerika. Iniimbestigahan na po siya ng tunay ng Kongreso ng Amerika at mukhang may kahihinatnan po itong investigasyon na ito eh. Mukhang si Trump po mapapatunayan nagkasala, criminal liability. Meron po siyang criminal liability. Naku, ano kaya mangyayari sa kanya? Pero yung iba po niyang mga naging kasama sa insurrection, nakakulong na po yung iba Meron na po mga nakakulong. Anyway, Perfecto Bordalio, nakakalimutan ng tao na hindi po permanente ang buhay. How true. How true. And I would like to add to that, kung may simula, may hangganan. Handaan po ninyong mabuti yan, mga kababayan. For every beginning is an end. May katapusan po. Ang pagsasabantala. May katapusan po ang kayabangan. Di ba? May katapusan po ang pagkagahaman. Di ba? Yung graft and corruption may katapusan po yun. Tatanda ka rin. Magtagal ka man sa gobyerno. Mawawala ka din. At masakit po nito, mga kababayan. Pagka inabot ka pa ng karma, baka bata-bata ka pa, may kinarma ka na. At yan po ang pinakamabigat na parusa. Yung makikita mo yung sarili mo, naghihirap na po. Samantalang, kaya mo naman pong hindi sana maghirap. Di ba? So these are the realities ng buhay po natin.
talaga tama si ano eh. Tama si Perry eh. Nakakalimutan ng tao na hindi po permanente ang buhay. There is nothing permanent in this world. All of us will come and go. Mel, member po ba siya ng PWD? Hindi po. Si Rowena? Kaya nga hindi naman po si representative ng mga PWDs. I don't know. Kung meron po siyang disability, I don't know. Kung meron siyang disability. But the way I look at it, wala naman po. Magaling naman po siya maglakad. Mabilis naman po siya maglakad. Mabilis din po siya magsalita. And so on and so forth. I don't see any disability on Ma'am Rowena Guanzon. Pero, sana kung totoo naman po na meron siyang malasakit sa mga PWDs, gawin po niya. Total, nandyan na po siya eh. Gampanan po niya ang kanyang tungkulin bilang kung ano man ang kailangan ng mga PWDs. Gampanan po niya. At patunayan po niya kay Mr. Cardema na siya po ay qualified. Mel, correction lang po. Di lang baboy, karamihan mga buwaya, nagkakaedad na ng mahigit 3 dekada, may mga kunyango pa na nagpapalit-palit ng kulay. Sinong tinutukoy mo, Mel? Anong 3 dekada? Henerasyon yan. Anong dekada? Yung 3 dekada, 30 taon lang yan. Kung ang tinutukoy mo, yung nasa isip ko din. Henerasyon yung pinag-uusapan ho natin dito. Henerasyon is 20 years. Dekada is 10 years. So, henerasyon, 20, 20, 40, 60, 80. 4 na henerasyon. 5. Huh? I don't know, mga kababayan. I have nothing against Manong Johnny. Sabihin na po natin. May tatalaga ho ni BBM bilang legal advisor po niya. Pero natatakot ho kasi ako eh. Kasi meron po tayong batas laban po sa child abuse. Baka makaisip po ang iba. Gawa rin po ng batas, ipagbabawal po ang pag-aabuso sa mga matatanda. Pero ang lakas pa niya, di ba? Pero, mga kababayan, wala akong masamang tinapay kung tayo po ay matanda na. In fact, senior citizens are the only ones, yung mga matatanda, na bibiyayaan po ng tinatawag na wisdom. Kaya nga po, mahalaga pa po sila sa ating lipunan. I remember when I was still sa Veritas, I recognized our senior citizens then by creating an organization for them. Ang tawag ko po sa kanila, Diamond Agers Club po. Ito po yung mga over 65 po na mga senior citizens. And we were very successful din. Sila po ang hinihingan po namin ng dunong. How to deal with situations po, problema po ng ating lipunan. And they were very active. Nagsasayawan pa po kami. Nagpupunta po kami sa mga resorts or beaches. Nagsuswimming po kami. Mga matatanda na rin. Pero ako noong araw, hindi pa naman ako matanda. No? Kasi I was only 30 years old then. Pero mga kasama ko po noon, nagsasayawan po kami sa auditorium ng Radio Veritas. No? They were very, very happy to have an organization like the Diamond Agers Club. I do not know if we can revive that here sa ating programa. But medyo ano na nga po. Pero sa akin po,
hindi ko makita po yung logic po right now. Siguro kung talagang kailangan pa po ni BBM si Manong Johnny for any position in his government, siguro as a consultant na lamang po, kaysa po yung everyday na kumbaga sa ano, legal advisor po eh. Araw-araw po yan. Kailangan ho na makikibahagi po si Manong Johnny on a daily basis and on call. Medyo mahirap po yan sa mga nagkakaedad na po ng 98. Di ba? So, ang akin lamang po dito, a lesser job probably will be better off. Kung gusto ho natin ang dunong ng mama, pwede naman po, pero yung i-employ po natin as an ordinary employee or legal advisor po, medyo pabigat po yan para sa isang nakakatanda. Hindi ko po tinatawaran po ang kakayanan ni Manong Johnny. If that is what the President wants, and that if that is what Manong Johnny wants, okay, walang problema. Go! Baka meron pa siya talagang maitutulong. Pero alam po ninyo ho, mga kababayan, this is the only guy who was in the government every time there is a change. No? Marcos, administrator po ng martial law yun si Manong Johnny, di ba? Panahon ni Tita Cory. He was with Tita Cory because he joined the EDSA Revolution, di po ba? So, after Marcos, he joined Cory. After Cory po, mga kababayan, Manong Johnny was with the camp of Fidel Valdez Ramos. Pareho pong EDSA Revolution personalities ng dalawa eh. Pagkatapos po ni Fidel Valdez Ramos, ERAP. He was with ERAP. You know, nagagawa po niya ng paraan para mapunta ho sa kasalukuyang naging Pangulo po ng Republika ng Pilipinas. After ERAP, he was with Gloria Macapagal-Arroyo. Di ba? Only, hindi po siya napasama sa presidency ni Manong Digong. Mukhang nagpahinga po siya. Pero ngayon, at 98, tila bumabalik po siya sa gobyerno. Well, ibigay po natin ang hilig. And if Mr. Bongbong Marcos really thinks that he needs the expertise or the wisdom of Manong Johnny Enrile, so be it. Ibigay po natin sa kanya. After all, siya po ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Okay? Correction lang po, bilang baboy, karamihan mga buhaya, nagkakaedad na ng mahigit 3 dekada. May mga hunyango pa, mga nagpapalit-palit ng kulay sa Mel. I think I have said so much already, Mel. Patas balita, Sir Ben. Subukan niyo po gumala sa gabi. Ang mga kalsada, eskinita, mga secondary roads, punong-puno na ng naghambalang na mga sasakyan at mga kalakal. Sayang lang ang pinapasweldo sa mga naglilingkod. Hindi pinatutupad ang batas sa mga pasaway. You know, alam po ninyo, every day dito po ako dumadaan sa Mel Lopez Boulevard. Along that stretch is also a stretch of junkyard. And they occupy 2 lanes ng Mel Lopez Boulevard. Every day po, nandyan. Wala hong sumisita po sa kanila from the office of the Mayor of Manila. Dapat to, Mayor of Manila sapagkat sakop po ng Manila ho yan. Sakop po ng Manila ho. National government nga po. Pero ang una po ang una pong mag-asikaso dapat yan, the local government. Pero kung hindi po kaya ng local government, di makialam po ang national government. But both of them has done nothing to retrieve what has been occupied by junkyards as part of the Mel Lopez Boulevard.
Grabe ho, mga kababayan. Every day nakikita ho namin. Traffic ko eh. Pinagbumulan po yan ng traffic. Pero wala hong nag-aasikaso. We call upon the office of the Mayor of Manila. Matagal na ho yan. Na problema pero wala hong nakakaisip po yata. Hindi ko alam kung pati ba naman yung mga nagbabasura ho, pinagkakakitaan pa ng mga opisyalis ko natin ng pamahalaan. Panginoon ko po. Tata Ben, sabi ni Lilian Gabriel, dito lang sila sa ibabaw ng lupa maginhawa. Lahat po ng gawang liko ay may kaparusahan po lahat yan sa ating Panginoon. Sila po ang mga pinakakawawang nilalang dahil wala po silang lugar sa langit. Yan po ang sabi po ni Pastora ngayon. Ma'am Lilian, thank you very much. You are just reminding us of what reality is all about. Pagka namatay ho tayo, hindi po natin madadala yung mga kayamanang kinuragot ninyo. Alang yung buhay na ito. Kain po muna ako ng hapunan, sabi ni Mel, para makainom na ako ng gamot. Good night, love you all. Ayan, sabi ni Mel Rodelio Militante. Mel, magpagaling ka, padre. Magaling ka. Don't forget about your medicine. Karma is real, sabi ni Perfecto Bordalio. Karma is real. Yung mga umapi sa akin, yung tatlo, may-ari, then yung judge, then yung sheriff, at ilang attorney nagsasabwatan, pagtutulong-tulungan ako mga nakarma, sunod-sunod, nagkandamatay, atake de corazon. Sila ang mga taong pahigain, buman sa pera, at yaman ay wala pa rin silang kwentang tao at mamamatay silang walang kwenta. Yan po ang sinabi ni Perry Bordalio sapagkat naging biktima din po ito ng online lending. Sayang mga taong nabuhay sa mundo na sa kasamaan ang ginagawa sa kapwa ng aapak ng aapi. Tapos yung din mga nambuli sa akin sa lupon, magkasunod ng dalawa namatay. Alam po ninyo, talagang karma ho. Hindi po, yan po ay ganti ng Diyos. Sabi naman sa ating Panginoon, wag ko kayo mag-alala. Vengeance is mine. Wag ko kayong gaganti. Vengeance is mine. Sabi po ng ating Panginoong Diyos. Ayan po ninyo ng Diyos ang magkawad ng parusa kung kinakailangan. Sila yung mga taong pahigain mo man. Ayan, okay. So, well, thank you very much, Perry. Nakikiramay ako sa'yo. Wala na tayong magagawa niyan. Hintayin mo yung action na gagawin po ni Sir Win Gatchalian. And please let me know kung ano ang bag ko pa sa ating tropa. Magandang gabi po sa inyo. Bueno, mga kababayan, wala na tayong oras po sa pagtatapos ng ating programa. Nais ko lamang pong ulitin ho yung mga napag-usapan natin. Yung usapin po sa oil exploration, meron pong critical situation here na pwedeng gawin po ng China. And hopefully, magbabantay mabuti ang ating mga nasa karagatan, especially yung Philippine Coast Guard and Philippine Navy, ganun din po ang Philippine Air Force po natin. Parang nakikinita ko na may gagawin po ang China para laban po sa atin because Mr. Duterte
terminated the discussions unilaterally. Parang binastos po ni Digong ang China. But I think, tama lamang po si Digong. Tama lamang po si Digong. Dapat lamang ho. Ganun ang pagtrato natin. Kanya nga lamang, it will aggravate the situation. So, maganda po tayo mga kababayan. This is not an easy problem to solve. But we wish the incoming president the best of everything. Ho. Sana po ay magkaroon po siya ng wisdom to know the difference between what is good and what is right, what is the truth para sa taong bayan. Wala na tayong oras. Ho. Paalam na po tayo. Di kaya na tataw. Meron pang pahabol si Perfecto. Di gaya natin tatabin. Namumuhay tayo ng simple. Kahit kulang tayo sa yaman, ay nabubuhay tayo sa mundo na may malasakit at respeto sa kapwa. Yan lamang po ang talagang yaman natin, pare. Yan po ang yaman natin at pagigihin po natin yan. No? Okay? You're the man. Thank you, Tata Ben. Paipon, sabi ni Perfecto Bordalio. You're the man. God bless you and your loved ones. Mabuhay po kayo, Tata Ben. And Miss Universe. Thank you, Perry. We wish you the same. At stay safe. Be healthy. And be proud of what you have achieved so far. Because it was all for your neighbor, sa kapwa mo. Hindi lamang po pang sarili, kung hindi para sa kapwa. Sa inyong lahat ho, mga kababayan, na nanood at nakisama dito sa ating Your Honor, please, my heartfelt thanks. Thank you very much. Sana po magkita-kita po tayo muli sa Lunes po, alas 8 hanggang alas 10 sa ating Your Honor, please. Ben Paipon po, nagsasabi, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.